So yun nga, no, pag-uusapan natin ngayon ang mga kinamatay ng mga bawat Akatsuki member. At sana nakasubscribe ka na para updated ka lagi sa ating mga bagong videos. Subscribe ka na. Tapos, simulan na natin to. Ang una nga sa ating listahan ay itong si Sasori. Si Sasori nga ang pinakaunang karakter na pinakita sa atin na Akatsuki member na namatay. Siya ay pinatay ni Lola Chiyo at tinuan din ni Sakura ito si Lola Chiyo para matalo itong si Sasori. At muntik na nga sila mamatay dahil sa pakikipaglaban dito kung hindi lang alam ni Lola Chiyo ang kahinaan ni Sasori at ang mismong mga puppet ni Sasori ang mga pumatay kay Sasori. At ito nga ang replika ng mukha ng dalawa niyang magulang. At doon na nila napatay ito, sinaksak nga nila ito sa puso para ito ay mamatay. Kung di lang alam ni Lola Chi yung kainaan ni Sasori, hindi sana nila ito matatalo. Kaya yun. Ang sunod nga ay itong si Hidan. Si Hidan nga ay pumatay sa kanya ay itong si Shikamaru. Nag-upload nga ito para patayin siya ni Shikamaru dahil pinatay niya si Asuma. Hinanting siya ni Shikamaru para maipaghiganti ito, si Asuma. Sobrang solid ng kanilang naging laban at brutal lang inabot ni Hidan kay Shikamaru dahil sa sobrang talino na rin ng 200 IQ men na ito. Sobrang gulat na gulat nga si Hidan nung siya ay naipit at napasabog ni Shikamaru at nautakan nga siya nito. Sobrang solid talaga ng laban nila at ito ang paghihigante ni Shikamaru kay Hidan para sa kay Sir Asuma Sarutobi. At nakita naman natin na nag-aalala na si Hidan sa kanyang dahil nakatitig sa kanya lahat ng reindeer. At may naka-censored pala dito guys na na nangyari na naninigarilyo dito si Shikamaru. Sunod naman natin sa ating listahan ay itong si Obito. Si Obito nga ay namatay during 4th Great Ninja War dahil sinalo niya ang atake ni Kaguya papunta kay Naruto. Kaya siya ay naging nalanta. Yung Ashbone killing ni Kaguya ang pumatay kay Obito. Tsaka tas nagbigay siya ng pahintulot kay Naruto na gawin ang pangarap niya na maging Hokage. At tinuloy naman to ni Naruto at naging Hokage si Naruto sa Boruto. Kaya tinupad ni Naruto ang kanyang pangako. Sunod naman natin itong si Deidara. Si Deidara nga ay namatay dahil ginamit niya ang pinakamalakas niyang technique, ang malaking bomba na kayang sumakop ng 10 kilometers ang laki nun. Kaya muntik na dito mamatay si Sasuke. Pero siya ang namatay dahil ginamit niya ang kanyang ultimate technique. Tapos, ang ginawa ni Sasuke ay tinago niya si Manda para maging panangga dun sa malaking bomba na pinakawalan ni Deidara papunta sa kanya. Kaya, ang malaking bomba na yun ang naging hudyat para mamatay itong si Deidara. Sunod naman natin itong si Conan. Si Conan nga ay namatay dahil kay Obito kasi naglaban sila ni Obito kasi hindi nagustuhan ni Obito ang desisyon ni Conan na umalis sa Akatsuki. Pinatay siya ni Obito dahil hindi niya nagustuhan ang desisyon nito ni Conan. Kung wala lang talagang Izanagi itong si Obito, matagal nang tinapos ni Conan ang series ng Naruto. Kasi ginamit ni Obito yung Izanagi para makaiwas dun sa atake ni Conan na ginawa sa kanya na 600 billion paper bombs. Kung wala lang siyang Izanagi talaga, tinapos na ni Conan ang series ng Naruto. Walang magaganap na 4th Great Ninja War kung walang Izanagi si Obito. Matagal na siyang pinatay ni Conan. Ang kinamatay ni Nagato ay ang ginamit niya ang Rainy Rebirth para buhayin ang mga napatay niya sa Konoha during pain attack. Kaya niya binuhay ito dahil gumana sa kanya ang Tokno Jutsu ni Naruto. Ginawa niya ito kasi paubusos na rin ang kanyang chakra at mamamatay na siya. Kaya ginawa niya na ang huli niyang technique para magawa ito. Kapalit, kung gusto niyo malaman lahat ng gusto niyo malaman sa Rainy Rebirth, gagawa ko ng separate video niyan. Siguro next video, gawin ko ang Rainy Rebirth video. Kaya abangan nyo lang guys. Ganun namatay itong si Nagato paggamit niya ng Rainy Rebirth para mabuhay ang mga tao na mga napatay niya gamit ang 6 patsok. Sunod naman natin itong si Kakuzu. Si Kakuzu nga ay siya ay napatay ni Naruto gamit ang Rasen Shuriken kasi na kaya nitong Rasen Shuriken na mawasak ang 4 na buhay ni Kakuzu. Naging matagumpay nga ito dahil dito unang gamit ni Naruto sa kanyang
Rushing Shuriken. Ito nga ang kinamatay ni Kakuzu na may 4 na buhay. Grabe yun, 4 na buhay. At dun din ginawang forbidden jutsu ang Rushing Shuriken ni Naruto kasi nakita nila ang epekto nito kay Naruto. At nakita naman nito ng lahat nung ginamit ito ni Naruto kay Kakuzu na immortal. Ito ang kanyang ikinamatay. Grabe yun, ang lakas talaga ng Rushing Shuriken ni Naruto. Sunod naman natin itong si Kisame. Si Kisame ay wala siyang pumatay sa kanya. Nagpakamatay siya gamit ang kanyang mga pating para hindi siya mahuli ng mga taga-Konoha, para walang makuha sa kanyang impormasyon. Makikita natin dito na loyal talaga itong si Kisame sa grupo nilang Akatsuki. Nagpakain siya dito para wala silang makuwang ebidensya sa kanya na kung ano ba talaga plano ng Akatsuki. Isang loyal talaga to si Kisame. Sunod naman natin itong si Itachi. Ang pumatay kay Itachi ay hindi talaga si Sasuke. Ito ay ang kanyang sakit. Ang pumatay kay Itachi ay ang kanyang sakit. Kasi ginamit ni Itachi ang kanyang Mangekyou. Kasi uma-activate ng kanyang sakit kapag ginagamit niya ang Mangekyou. Kaya binigay ni Itachi ang kanyang mga mata kay Sasuke para maging protection sa akala niyang si Madara na nakamaskara, yun pala si Obito. Ayun, ang ikinamatay ni Itachi ay ang kanyang sakit dahil nasobrahan siya sa paggamit ng kanyang mga mata. Tuluyan siyang nabulag. At si Sasuke naman ay muntik na rin mamatay kay Itachi. Pero gusto talaga ni Itachi na mamatay sa kamay ni Sasuke. So, sa naghanap kay Zetsu, wala siyang ikinamatay na itong si Zetsu, kasama yung kanyang nanay. Ito lang pala para sa ating video. Sana nag-enjoy kayo. Peace!